Okay, so dadako naman po tayo mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ako po yung naatasan sa umaga po. So ito po, nakikita po natin dito, binanggit po ito sa aklat ng Hebreo. Sabi doon, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. So binanggit po dito na meron pong tumatalikod, darating yung point na meron pong tatalikod sa kanila pong pananampalataya. At sabing ganon, hindi po siya kalulugdan ng Diyos. So meron pong danger or meron pong panganib na maaari pong yung isang tao na nanampalataya na ay talikuran po niya yung kanyang pananampalataya. Kaya po kung maalala natin, nagkaroon po ng teaching sa atin noong una, patungkol po sa kailangan nating lumago. Nang sa gayon po ay hindi tayo mahulog dito po sa pagtalikod. At ito po ay makailang banggit dito po sa aklat ng Hebreo sapagkat sila po ay dumaranas ng matindi pong pag-uusig at naroon po yung banta na sila po ay tumalikod sa kanila pong pananampalataya. Pero hindi po yun mga kapatid yung ating pong aaralin. Kasi binanggit po dito, nasabi nga po, yung Diyos, nalulugod po siya sa pananampalataya ng isa pong tao. So lahat po kaya ng tao na nagki-claim, nagsasabi, o nag-aangkin po na siya ay may pananampalataya sa Diyos, siya po kaya ay kinalulugdan ng Diyos? Mapapaisip tayo mga kapatid, ano po? Kasi sabi nga, nalulugod ang Diyos dun sa hindi tumatalikod sa pananampalataya. Pero ang tanong naman po, lahat kaya na nagki-claim or nag-aangkin na sila po ay may pananampalataya sa Diyos, nalulugod po kaya ang Diyos sa pananampalatayang meron sila? So maaari po kaya na iba-iba yung anyo ng pananampalataya ng bawat tao, ngunit pagdating po sa Diyos, pare-parehas lamang yun sa Kanya. Isa lang po yung kulay, isa lang yung uri. Makapatid, yun po yung ating marapat na suriin. Sapagkat yung bawat isa sa atin dito, pagtatanungin po tayo, sasabihin natin meron tayong pananampalataya. Ito po yung ating aralin sa umaga pong ito, yung pananampalatayang kinalulugdan. So yung pananampalataya po, ito po ay nakaugnay sa ating Diyos. Pananampalataya na hindi walay sa ating Diyos. Kaya yung marapat po na i-achieve natin bilang mga Kristiyano na nagsasabing tayo ay may pananampalataya, dapat po na yung pananampalatayang meron tayo, ito po dapat ay kinalulugdan ng ating Diyos. So medyo marami po yung talata na ating babasahin. Umpisahan po muna natin dito. Sabi po, ito po, familiar sa atin yung mga talata na ito. Sabi nga, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari yung ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. So nalugod po ang Diyos. Sino ba yung mga binabanggit dito na mga tao noong una? Napakahaba po nitong salaysay pong ito. So magbibigay lamang po tayo ng ilan. At sabing ganun, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Unawain po muna natin yung mga naka-highlight na salita, pananampalataya, pagtitiwala, at yung inaasahan, yung inaasam ng tao. So dito po, makikita natin, meron po siyang tatlong larawan. Yung una, makikita po natin, meron isang babaeng nakapayong. Sabi nga po, yung isang pamayanan, nag-aalala po sila, wala pong ulan na dumarating. So nag-usap-usap po sila, sabi nilang ganon, mag-set kaya tayo ng araw, manalangin tayo sa Diyos para magpadala siya ng ulan. Dumating po yung araw na yon na sila po ay na itinakda po nila para sila ay magtipon doon po sa kanila sa isang lugar. Pero dumating po itong babaeng ito, siya lang yung may dalang payo. Ano matatawag natin? Siya po ay may pananampalataya. Mananalangin sila para sa ulan, naghanda siya.
So ibig bang sabihin, baka naniniguro lang siya? O baka naman kaya pagpunta niya mainit, ano po? Huwag tayong pilosopo mga kapatid. Alam ng Diyos kung sino yung may tunay at hindi tunay na pananampalataya. Dito naman po, yung ikatlong picture, ano po, sabi nga yung isang tatay, para itinutos niya sa air, sa hangin, or tinatapon-tapon niya yung kanyang anak. Ginagawa ba ito ni Kuya JR? Ha? Andito ba si Kuya JR ngayon? Ginaganito niya ba si Rohay? Okay po. Sige, si Ate Ouch yung tanungin natin. Ano ba yung reaction ni Rohay po, Ate Ouch? Ayun, natutuwa, di ba? So kung yung malaki na yung igaganon mo, unang-una, mahirap. Siguro kahit si Kuya Jonas yung gagawa, ano po, ang hirap yung igaganon yung malaki na. Baka pati sabi nga ni Ate Ouch, kay Rohay, natutuwa. So may smile pa sa kanyang mukha. Bakit? Alam niya po, sasaluhin siya. Wala yung pagkatakot sa kanya, naaaliw pa siya, nagagalak siya. Anong tawag natin doon? Nagtitiwala po siya. Na kung sino man yung nagganon sa kanya, tumapon sa kanya sa ere, sasaluhin din siya noon. At ito pong panghuli, nakikita natin orasan. Pero hindi na po uso to sa panahon natin ngayon, no? Yung mga cellphone kasi merong alarm clock. So yun na lang yung ginagamit. Mga kapatid, kapag natutulog tayo tuwing gabi, may assurance bang magigising pa po tayo? Are we assured of that, mga kapatid? Bawat tulog natin gabi-gabi, meron po ba talagang assurance na magigising pa tayo bukas? Wala. Pero, siniset pa rin natin yung alarm clock para bukas. Tama? O nagigising na lang tayo basta? Parang merong body clock na tayo, ganon? So, anong tawag po natin doon? Tayo po ay umaasam. So, makikita natin dito sa mga halimbawang ito, mga kapatid. Yung taong may pananampalataya, meron din po siyang pagtitiwala at pag-asam. Hindi yun nawawala sa kanya. Para lubos natin pong maunawaan yung ating mga tatalakayin ng mga talata, kaya nagkaroon po tayo ng ganitong illustration. So ano nga po ba yung pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos? Nang sa gayon po, naroon tayo sa same track, hindi tayo hiwalay doon po sa mga heroes of faith na tinatawag. Doon po sa marami na binanggit dito po sa aklat ng Hebreo na kung saan nalugod ang Diyos sa pananampalataya na meron sila. So una po, ito ay pananampalatayang naniniwala sa ginawa na ng Diyos sa nakaraan. So in the past, marami na pong ginawa ang Diyos. So kailangan panampalatayanan po yung mga bagay na yon. Sabi nga po, yung pananampalataya na kinalulugdan po ng Diyos, hindi po siya nakasalig or hindi po siya nakabase doon po sa mga nakikitang bagay o doon sa nararamdaman lamang ng tao. Yung mundong ating ginagalawan, naroon po yung kanilang motto, to see is to believe. Diba? Narinig na natin yon. Pero sa isang Kristiyano po, sa isang tunay na may pananampalataya, to believe is to see. Mauna yung pananampalataya nang sa gayon makita niya at naroon po mapatunayan niya na kung ano yung pinanampalataya na niya ay hindi sayang. Makikita niya yung outcome nun. Hindi po siya katulad ng paniniwala or yung motto ng mundo na to see is to believe. So ito po ay nakasalig sa kung sino ang Diyos. Sino po ang Diyos ayon sa pagpapakilala niya. Hindi po sino ang Diyos ayon sa pagkakilala ko. Kasi iba-iba po tayo, ano po? Pero magsasabi, ay, yung Diyos na kilala ko, nagpapala siya. Ganun lang? So hindi siya Diyos na humahatol? Hindi siya Diyos na nagagalit? Hindi siya Diyos na napupuot? Limited lang. Pero sabi nga po, yung pananampalatayang ito, nakabase po siya o nakasalig siya kung sino ang Diyos ayon sa pagpapakilala niya sa tao na kanyang nilikha. At sa kanya pong ipinakong katapatan sa mga sumasampalataya sa kanya. So dito po sa mga talatang ito, so inulit lang po, wag na natin itong babasahin. Pakikita po natin dito na yung pananampalataya na ipapakita po siya sa pamamagitan po ng pagtitiwala. Pagtitiwala saan?
Pagtitiwala po, doon po sa pagkakilala natin sa kung sino ba ang Diyos. Di ba po mahirap magtiwala kahit po sa tao? Kapag hindi mo ba kilala, tapos may hiniram sa'yo, basta mo ba siyang pinapahiram? Yung kilala mo na nga, parang pag may hiniram sa'yo, parang nagdadalawang isip ka pa, lalo pa yung hindi mo kilala. So hindi basta-basta nagtitiwala sa hindi kilala. Kaya po mahalaga na yung pinagkakatiwalaan natin ay kilala natin. Yung Diyos na pagkakatiwalaan natin, kilala natin siya ayon dapat doon sa kanyang pagpapakilala sa atin. Hindi siya yung Diyos na ginagawa lang natin sa ating pong isipan. Siya yung Diyos na pag nanalangin ako, mangyayari. Hindi po ganun mga kapatid. Kinilala pa natin siyang Diyos kung siya yung sumusunod sa atin, di ba? Hindi po siya Diyos kung ganun. Parang naglalagay lang tayo ng sarili nating Diyos kapag ganun po yung nasa isipan natin. Na lahat na panalangin natin tutugunin ng ating Diyos. Hindi po ganun yung pagpapakilala ng ating Diyos. And actually po, nakaka-amaze na etong mga taong to, they are not special persons, people, pero naroon po yung pagbanggit sa kanila ng Diyos dahil nalugod siya sa kanilang pananampalataya. So sabi nga po, yung pagtitiwala, tayo din po ay umaasa sa Kanya doon sa mga bagay na hindi natin alam, pero ipinagkakatiwala natin, ipinapaubaya natin, inaasam natin na ang Diyos doon sa mga bagay na hindi natin alam, doon sa mga alam niyo po yung favor ng Diyos na napapasa atin dahil may pananampalataya tayo sa Kanya. Halimbawa po, di naman tayo nakikipag-compete sa mundong ating ginagalawan. Yung mga nag-aaral, yung mga nagtatrabaho. Pero makikita natin doon yung pagkilos ng Diyos sa atin. Yung favor ng Diyos sa atin. Kung hindi naman tayo magaling sa klase, hindi tayo magaling, hindi tayo skilled sa mga ganito, pero bakit tayo yung laging pinipili? Naisip po ba natin yung mga kapatid? Sa akala ba natin magaling tayo dahil po doon? Makita po sana natin na dahil po sa pananampalataya na meron tayo, alam po ng Diyos yun kung ano yung laman ng ating mga puso. So kaya nga po, ang pananampalataya, ito po ay pag-asam sa walang hanggan. Yung inaasam natin ay hindi lamang po dito sa mundong ito, ayon po sa pangako ng Diyos. Umaasam tayo doon sa mga ipinangako niya. At ito po ay nagbubunga ng pagsunod sa taong may pananampalataya kahit po doon sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ay ate, ayaw ko yung pinakamahirap na salitang yan. Okay lang ako pag wala yung ganyan eh. Ay mga kapatid, hindi po ganun. So makita po natin dito yung pananampalataya sa Diyos. Una, ipinahayag po ng Diyos na nilikha niya yung lahat mula sa kawalan. So hindi po ito yung kung ano-anong theory lamang. Diba? Hindi po yung alam na natin, Darwin's theory, ano pa yun, Big Bang theory, o yung di natin alam kung sino yung Diyos na kinikilala, na nagluto pa yung Diyos. Hindi po ganun. So, meron tayong basihan, may ipinahayag po ang Diyos na siya ay lumikha, nilikha niya yung lahat mula po sa kawalan. At ito po ay malinaw. At sabi nga po, yung isang taong nananampalataya, hindi po ito question sa kanya. Na kailangan niya pang maghanap ng mga proof o sige nga, magre-research ako, paano mapapatunayan na ito? Mga kapatid, napakalinaw ng binabanggit po sa Genesis 1. Sinabi niya yung ganito, nagkaroon ng ganito. Powerful yung ating manlilikha, and there's no question about it. Nilikha niya yung tao, wala pong magic. Walang agimat. Diba? Di niya na kailangan yun. Sa isang salita lang niya, kaya pong mapangyari yung lahat. Ano pa po? Ipinahayag ng Diyos na nang dahil kay Kristo, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Nananampalataya po tayo dito? Konti lang. So konti lang yung napatawad. Okay po, panampalatayanan natin ito mga kapatid. Kasi sabi nga po, inihandog ng ating Panginoong Hesus yung kanya pong buhay para po mapatawad tayo sa mga kasalanan. At kung hanggang ngayon kapatid, question pa rin ito sa iyo at lagi umuukil-kil pa rin yung iyong pong mga kasalanan,
may problema. Dapat po palaguin pa yung pananampalataya kasi pinahayag na po ito eh. Ang kailangan, i-claim natin nang sa ganon, maranasan natin. Ano pa po, sabing ganon, ipinahayag ng Diyos na ang iglesia ay pamilya. Ano daw po yung iglesia? Sino po yung iglesia? Okay. Mga kapatid, do we treat each other as family? Ay, bahala ka ate, ikaw lang. Di ko kapatid yan si ganito. Ito po ay ipinahayag ng Diyos. Sabi nga tayo ay isang katawan, siya yung ating pong ulo. Tayo yung iglesia, tayo po ay isang pamilya. So paano tayo nakikitungo sa ating pong mga kapatiran? Sabi po sa aklat ng Hebreo, hindi na po tayo lalayo, sabing ganon, sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So sinusulatan po dito ay mga mananampalataya. So sino daw yung dapat na magsikap? Yung mga unbeliever ba? Yung mga non-believers po ba? Tayo. Tayo po yung sinasabihan, tayo yung ini-encourage na magsikap yung bawat isa sa atin na mapukaw yung ating damdamin upang maiparanas natin yung pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos, maiparamdam din naman natin sa ating kapwa. At tayo din po ay gumawa ng mabuti. Sa kabila na marami na ang hindi gumagawa ng mabuti. Kaya nga po, di ba, parang hindi na po talaga siya yung norm. Kaya mapapansin natin kapag may gumagawa ng mabuti, parang kailangan ng i-publish. Parang kailangan ipaalam. Parang kailangan pag may gumawa ng mabuti, makatanggap ng reward. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, sana mga kapatid, lagi pa ring buhay sa ating pong isipan, sa ating pong mga puso, yung paggawa ng kabutihan. Hindi man tayo ma-rewardan po dito sa lupa, pero for sure po, yung ating Diyos, i-reward niya tayo. At sabi pa pong ganun, huwag kaligtaan yung ating pagdalo sa mga pagtitipon. Okay. Parang mas marami yata tayo nung nakaraang linggo kaysa ngayon. Ano po? Ano bang meron? Ano kaya meron nung nakaraang linggo? Okay. Pag may kainan daw. Sabi po yun ni Ate Ouch, ha? Si Ate Ouch yung sumagot. Joke lang. So sabi po, huwag kaligtaan yung ating pagdalo sa mga pagtitipon. Bakit ba kaya nakakainganyo yung pagkain, no? Pag may mga pagtitipon? Paano kung wala? Diba? At sabing ganon, palakasin ang loob ng isa't isa. So magtulungan po tayo nito mga kapatid bilang isang pamilya, bilang isang iglesia. So ito po yung mga ilan lamang sa mga pagpapahayag ng Diyos na kailangan po nating panampalatayanan. At pangalawa po, ano ba yung pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos? Pananampalatayang naniniwala sa ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. So, hindi lamang po yung ginawa ng Diyos nung nakaraan, meron pa rin po siyang ginagawa sa kasalukuyan. Kaya nga po, hindi pwedeng sabihin ng isang Kristiyano na may pananampalataya sa Diyos, na yung patotoo niya, yun at yun lamang. Nung nakarinig ako ng salita ng Diyos, nagdesisyon akong ganito, ay inalis ko na yung mga ganito. Tapos sa panahon ngayon, yun pa rin. Samantalang hindi mo naman makikitaan na yung inalis niya, bumalik na sa kanya ngayon. So merong ginagawa pa rin yung Diyos sa buhay ng isang taong tunay na nananampalataya sa Kanya. Sabi nga po, ikinalulugod ng Diyos yung pananampalatayang handang sumunod sa Kanya pong salita. Yung salita pong pagsunod, madali lang po siyang sabihin. Pero talaga po, mahirap siyang gawin kung talaga pong hindi pa natin naipasakop yung ating pong sarili, yung ating pong buhay sa ating Panginoon. Diba katulad nung banggit sa kanta kanina? Sino dapat yung paghariin natin sa ating pong mga buhay? Ang Diyos. Hindi lamang po ito mga kapatid, basta inaawit. Kailangan po ito po ay may pagsasagawa sa ating pong mga buhay. Sabi nga po, ikinalulugod ng Diyos yung pananampalatayang handang sumunod sa Kanyang salita at sa Kanyang ginagawa sa buhay.
Ito po yung natutunan ng mga taong sumampalataya at sila po ay kinalugdan ng Diyos. Ito po sa kasaysayan. So basahin po natin yung mga talata. Sabing ganun, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So hindi ko na po naisama dito yung verse 4. Kilala ba natin kung sino yung unang pangalan na binanggit? Ayun po, si Abel nalugod ang Diyos sa kanyang worship, sa kanyang pagsamba, sa kanyang ginawang paghahandog sa Kanya. So makita po natin, magkaiba ba yung kamatayan ni Abel kay Enoch? Diba? Sabi dito si Enoch po, kinuha siya ng Diyos, di na siya nakita, kinuha na siya ng Diyos. So marahil, para hindi na po siya makaranas ng mga kahirapan sa mundong ito, di po natin alam yung reason, ano po. And sabi nga, wag po natin yung pagtuunan ng sobrang pag-iisip, ano po, kung ito ay inilihim at hindi pa inihayag sa atin, wag tayong mag-focus doon. Doon sa mga inihahayag ng malinaw sa atin, doon po tayo mag-focus. So yung kay Abel po, paano ba siya namatay? Pinatay po siya nung kanyang kapatid, si Cain. So magkaiba man po yung uri ng kanilang kamatayan, hindi po nakatingin ng Diyos doon. Sapagkat hindi natatapos sa buhay na ito yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. It is beyond yung buhay na meron tayo dito. And sabi pong ganun, ibabalik ko po, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. So, yung walang pananampalataya, hindi nalulugod ang Diyos sa Kanya. Kaya naman po, kung tayo naman ay merong pananampalataya, let us make sure, mga kapatid, na ang Diyos naman ay nalulugod sa pananampalataya na meron tayo sa Kanya. And sabi po sa verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Minsan po, di ba, kapag yung mga anak po, pag inuutusan, ano pong karamihang sagot? Okay, so iba-iba yung sagot. Ano po? Meron bang sumusunod agad? Siguro po kapag may reward. Kaya di ba, minsan nakalagay pa. Ewan ko po kung may mga magulang na gumagawa nito. Alimbawa, pag inutusang maghugas ng pinggan, reward, ganito. Pag inutusang maglaba, may ganitong amount ng reward. Siguro ganun mabibilis, Pero yung Kristiyanong anak, hindi po ganito. Diba? Di sumusunod dahil lamang sa reward. Okay, sabing ganun sa verse 9, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan. Si Abraham pa rin po ito, bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din naman ng pangakong katulad niyon. Sapagkat matapat na hinihintay ni Abraham ang isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. So yung binabanggit po dito, pananampalatayang may pagsunod sa Diyos. Yung pananampalataya po, ito ay nagbubunga ng pagsunod. Kaya makikita po natin, naniwala si Noe na ang Diyos ay hahatol at naghanda po siya. Saan base yung paniniwala ni Noe? Kinausap po siya ng Diyos.
Narinig niya yung tinig ng Diyos. Narinig niya yung salita ng Diyos at siya po ay sumunod. Narinig niya at tumalima po siya. Tayo mga kapatid, pag naririnig natin yung salita ng Diyos, ano pong ginagawa natin? Mananatili lang ba yon sa ating pong mga isipan? Sasang-ayunan lang po ba natin yung salita ng Diyos na naririnig natin? At hahayaan na natin? Ay, hindi naman yan para sa akin eh. Hindi yan applicable sa akin, ate. Pili lang po ba yung applicable sa atin na salita ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Kaya nga kailangan po na paniwalaan natin yon at tayo ay sumunod, magsagawa. Dito po kay Noe, sabi nga, naniwala po siya na ang Diyos ay hatol, naghanda po siya. Paano yung paghatol ng Diyos? Naniwala siya, pinapagawa siya ng daong. Pero isipin natin, nasa gitna sila ng disyerto, gagawa siya ng daong. Madali bang makapaniwala yung ganun? Yung taong nga lalapit sa atin, minsan sinisino natin maigi, napakagusgusin naman ito. May pera ba talaga to? Hindi tayo nakabase dapat ganun mga kapatid. Isipin natin sa taong may pananampalataya, kahit hindi niya ma-picture out, kahit hindi niya makita, pero sumusunod siya. At sabi po dito, naghanda si Noe. Si Abraham naniwala po siya na ang Diyos ay nagtatatag ng isang bagong bansa at siya ay sumunod. So pinaalis siya dun sa lugar ng Ur. Saan ako dadalhin? Di po siya maraming tanong. Diba? So tayo minsan pag kinakausap ni pastor, pag papatala lang sa school of workers, katakot-takot naman pagdadahilan, kapatid. Ay, parang hindi pa po yata ako pwede dyan, pastor. Parang ikaw lang yung nagsabi niyan, kapatid. Ano? So si Abraham po, naniwala po siya. Malayo pa man po dun sa makakapagtatag ng bagong bansa. Kasi napakalayo pa po nito eh, yung hakbangin na to, pero siya po ay naniwala. So sumunod po si Abraham. Kinausap siya ng Diyos. Ano po yung action na kanyang ginawa? Sumunod po si Abraham. At maging si Sarah po, naniwala din at siya ay nagdalang tao. Una po, di ba, kung ating maaalala, pag nabasa po natin sa Genesis, natawa po si Sarah nung sinabing magkakaanak po siya. Kaya di ba nung una, parang hindi niya yung pinaniwalaan, ibinigay niya yung kanyang alipin para maging asawa ni Abraham. So hindi po yun yung anak ayon sa pangako. At pangalawa, nung nagsubong muli ng anghel ng Diyos, si Yahweh, narinig yun ni Sarah, nagpubli po siya, at tinawanan niya. Magkakaanak pa ba ako sa lagay na to? So sabi nga po, wala bang hindi maaari sa Diyos? Hindi po. Walang imposible sa ating Diyos kung tayo po ay may pananampalataya sa Kanya. Yung mga napaka-imposibleng bagay, ipapakita sa atin ng Diyos na posible sa Kanya for His glory. Hindi po para tayo ay maitaas, hindi tayo ay matanyag, kundi para maparangalan ang Diyos. Anong kailangan? Pananampalataya at pagsunod. Ano pa po, sabing ganon? Ito po yung mga talata, pinakinggan ni Noe, tapos gumawa siya ng isang malaking barko. Kay Abraham, sumunod po siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Parang ngayon, napakahirap gawin to, no? Ayokong sumama, hindi ko alam kung saan pupunta eh. Tama naman po kasi hindi naman Diyos yung kumakaray sa atin eh. Pero kung pagdating po sa paglilingkod, yun yung dapat na hindi natin lilimitahan yung ating pong sarili. Pagtiwala tayo, hindi tayo dadalhin, diba, yung mga discipleship trainings, hindi tayo dadalhin ito sa hindi maganda at hindi mabuti, kapatid. Kaya huwag tayong mag-alinlangan. Kung kinakaray tayo ng iba at hindi natin alam kung saan patungo yun, kasi yung discipleship training, alam natin saan patungo yun. At yun yung dapat na hindi natin katakutan. Di tayo dapat matakot na maglingkod. Sino ba yung paglilingkuran natin? So sabi pong ganon, pananampalatayang nagbubunga para sa Diyos. Pananampalataya, pagsunod, at nagbubunga
para sa Diyos. Yung mapapurihan, mag-glorify, malugod yung ating Diyos. Sabing ganon, naniwala po si Noe at siya ay gumawa ng arko, nangaral sa kanyang henerasyon. So isipin po natin, gaano kaya katagal ginawa ni Noe yung barko? Isang buwan lang? Isang taon? Kaya? Mahigit 100 taon, mga kapatid. Tapos, habang ginagawa niya yun, wala kayong nagtatanong sa kanya? Meron. So, ano magiging tugon niya? Ipapakilala niya yung Diyos, magkakaroon ng kahatulan na ganito. Yun po yung pangangaral na kanyang ginawa. At sino yung napapurihan? Nabigyang kaluguran? Ang Diyos. Hindi po naging pipi or tikom yung bibig ni Noah habang siya po ay gumagawa ng arko. So yun yung kanyang ginawang pangangaral. At kaya nahatulan yung mga taong yun kasi dahil sa tagal ng panahon, napakahaba po ng kagandahang loob ng Diyos, but they refused to accept that. Pinawanan lang nila si Noe. So sa sunod, sabing gano'n, naniwala si Abraham at umalis siya sa Ur. Mga kapatid, ganito lang to. Kapag ipipicture natin, ay, pinapaalis siya kaya siya umalis. Ano ba yung maiiwan po doon ni Abraham? Simple lang ba? Madali bang iwan po yung pamilya? Sa may mga pamilya, ano po? Madali bang iwan po yung pamilya? Hindi. Kaya nga po, pag mangingibabaw yung damdamin, di ba? Di basta-basta madali na iwanan yung ating pong pamilya. So, makikita po natin, sabi nga, yung katawagan na ito kay Abraham, it is a call to a life of separation. Ihiwalay niyo ang kanyang sarili doon po sa lugar na kanyang kinagisnan para mahirap mag-adjust, ano po? At para sa tao, sa panahon po natin ngayon, ano po, hindi naman lahat, pero nananawagan lagi, we want change. Gusto namin ng pagbabago. Pero pag sabihin, umpisan mo sa sarili mo, matuto kang bumangon, ligpitin yung higaan, ay, ang hirap gawin. But you want change. Ang Diyos din po nagnanais na mabago tayo. Inanais po yun ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kay Abraham po, it is a call to a life of separation. Hindi lang po isang beses yung pagkakatawag ng Diyos kay Abraham. Kaya pagbalikan po natin yung Genesis, napakahaba po nung ilang chapters, mga 14 chapters ba, yung patungkol sa buhay po ni Abraham. Pero dito po, kaiba din po siya, hindi lang katulad nung pagbibigay ng isang talata lang kay Abel, kay Noah, diba? Kay Enoch. Dito po, siguro mga 8 verses or 10 verses yung patungkol po kay Abraham. Kasi hindi lang po isang beses yung pagkatawag sa kanya. Una, sabi nga, tinawag po siya, umalis siya sa Ur. Mag-separate siya doon sa bayang kinagisnan niya sa kanyang mga kamag-anak at hindi rin po madali yun. Pangalawa, dinadala siya sa lupang pangako pero nag-settle muna siya sa Egypt. So pinapaalis uli siya ng Diyos doon po sa Egypt. So, hindi madali po yung pagpapalipat-lipat. Ano po? Ano pa? Sabi nga po, tinawag din siya ng Diyos upang iwan niya po si Lot. Ano ba sa kanya si Lot? Okay, yun yung relasyon. Pero ano sa kanya si Lot? Sa tingin po natin, bakit kailangan niya rin i-separate yung sarili niya kay Lot? Maaari po siyang ma-impluensyahan ni Lot at masira kung ano yung katawagan sa kanya, ano yung talagang layunin ng Diyos, bakit niya tinawag si Abraham. Kaya pinaghiwalay po, no? So pumili ng magandang lupain si Lot. Saan siya napunta? Sodom at Gomorrah. So imagine po kung ano yung nangyari doon, di ba? Tapos sabing ganon, pinapasunod din ng Diyos si Abraham. Kailangan po siyang dumating doon sa pagtutuli. Ba? So isipin natin, ilang taon na si Abraham nung siya'y tinuli. Hindi naging question yun sa kanya. Kailangan ko pa bang gawin to, Panginoon?
Wala pong ganun. Walang pagtatanong na ganun si Abraham. At sabi nga po, yung huli, tinawag po siya para ihandog si Isaac. Mga kapatid, sa totoo lang po, hindi madaling gawin yung mga bagay na yun. But we have to make a decision. We have to make a choice. Kaya nga po, sa araw-araw ng buhay natin, meron po laging kapilian. At nawa po, kung tayo yung mga nagsasabing tunay tayong nananampalataya sa Kanya, piliin po natin na i-exercise natin yung pananampalatayang yun upang mabigyan ng kaluguran yung ating pong Diyos. Costly po yung separation. Bakit? Sabi nga, maaring mawalan ka ng kaibigan. Maaring palagi ka lang mag-isa. Diba? Maaring hindi ka sikat sa mundong ating ginagalawan. Ang tanong naman po, ano naman ngayon? Kung tayo naman po ay okay sa ating Diyos. Katulad po nila Noah, nila Abraham. So ano po ba yung binabanggit dito sa Aklat ng Santiago? Sabi nga po, yung pananampalataya, kailangan po, meron pong kakitaan ng gawa. Sa Santiago, sabi dito, mga kapatid, ano mapapala ng isang tao kung sabihin man niya siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka naman ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang naidudulot sa kanya? So ito po yung binabanggit ni Apostol Santiago na pananampalatayang patay. Sapagkat, sinasabi lang niya yung kanyang pananampalataya, pero hindi naman tumakita sa kanyang gawa. Alalahanin po natin mga kapatid, yung pananampalataya, it's not all about spiritual things lamang. Ito din po ay naipapahayag nung tunay na may pananampalataya na meron po siyang concern, meron siyang malasakit, meron siyang pag-ibig, sapagkat ito naman din po ay ipinapahayag ayon sa salita ng Diyos. So hindi naman yung highly spiritual, puro ganito, ipag-pray na lang kita, ganito, ganyan, tapos ate, pag-pray mo ko, gutom na nga ako. Kailangan ko po pagkain, hindi prayer. Kung puro gano'n lang mga kapatid, napaka-spiritual, pero wala pong pagsasagawa, di rin po naglulugod ang Diyos sa gano'n. Diba? Isipin po natin dito, bakit napaka-simple yung ibinigay? Damit na may susuot at pagkain. Lahat ba tayo meron ito? Wala naman nakahubad. For sure, may mga damit po, di ba? Lahat tayo kumakain, tama ba? Kahit sabihin po na yung iba, 1 beses, 2 beses, 3 beses, merong 6. Pero lahat po tayo, we are able. May kapasidad tayo, may kakayanan po tayo na gawin ito. Higit sa lahat, kung tayo po ay may pananampalataya, kaya po natin gawin ito mga kapatid. At hindi lang natin sasabihin sa kapatid na ganito. Umayo ka na lang kung sino yung una mong makasalubong, siya yung magbibigay ng iyong kailangan. Aba, mas marunong pa siya sa Diyos. Ano po? Hindi ganun mga kapatid. Kaya po, hindi hiwalay yung pananampalataya sa gawa. Okay, so pangatlo, sabi po, ano ba yung pananampalatayang nakalulugod? Pananampalatayang naniniwala sa gagawin pa ng Diyos sa hinaharap. Okay, so nanampalataya doon sa ginawa na, sa ginagawa at sa gagawin pa lamang ng Diyos sa hinaharap. Ikinalulugod po ng Diyos yung pananampalataya na naniniwala sa Kanya pong mga ipinahayag na gagawin pa niya sa darating na panahon. Sa atin mga kapatid, napakarami na po ng naipahayag na gagawin ng Diyos sa darating na panahon. Ayun po, nakikita pa natin yon. Although wala po siyang spotlight ngayon, pero siguro naman kahit nakapikit po tayo, napipicture out na natin yan. Yung illustration na yan, di ba? God's original and only plan for man. Naniniwala po ba tayo doon na magkakaroon ng bagong Eden? Bagong langit, bagong daigdig. Anong bahagi po natin doon kung pinaniniwalaan natin? Sa taong may pananampalataya, buhay po sa atin na may bahagi tayo doon po sa original na plano na yun. At tayo po ay nagsasagawa ayon po doon. At doon po nalulugod yung ating Diyos.
So basahin po natin yung mga talata. Ito, ulitin ko lang po yung verse 9, sabing ganun, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. So si Abraham po ito, na tinutukoy. So i-skip po natin yung iba, sabing ganun sa 13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nila sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang mahal nila ay ang lupain kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinaangad nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi kinaya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila ipinaghanda niya ng isang lungsod. Isipin po natin mga kapatid, namatay silang may pananampalataya, ngunit hindi nila nakamtan yung mga ipinangako ng Diyos. Yung Kristiyano, katatanggap lang. Sinabi niya, tinanggap ko na po si Lord. Isang linggo pa lang, nagmamaktol. Akala ko pa pag naging Kristiyano ako, pag sinabing napabilang ako sa ganito, pagpapalain ako ng Diyos. Mga kapatid, ilang taon yung itinagal ng buhay ng mga to. Di sila nagmaktol. Di nawala yung kanilang pananampalataya. They were not discouraged. Sa kabila po ng kanila pong mga pinagdaanan, katakot-takot na hirap, nasuong sa kung ano-ano yung kanila pong buhay. Pero hindi sila nawala ng pananampalataya. Hindi nila nakamtan yung ipinangako. Diyos. Pero buhay sa kanila, tinatanaw nila na mangyayari pa rin yun kahit sila ay mawala na ng buhay sa mundo pong ito. So tingnan po natin, sabing ganon, tumanaw sila sa isang mas magandang lungsod. Ito po si Abraham, nabuhay sila bilang mga estranghero sa mundong ito. Actually, hindi lang po si Abraham. Sabi nga, itinuring nilang estranghero lamang sila sa mundong ito. Parang alien po sila, di ba? Yung mga, halimbawa, yung mga Pilipino po, para katulad kila Kuya Russell, pag pumunta sa ibang bansa, magtatrabaho doon, kailangan mag-secure ng alien certificate of registration. Kasi hindi ka naman taga roon. So hindi ka naman pumunta doon bilang turista lamang. Kasi yung turista, may lang po, limited lang yung panahon na kailangan mo ipag-stay. So sila, buhay po sa kanilang isipan, alien po sila sa mundong ito. So hindi sila sobrang attached. Hindi nila sobrang minahal yung mundong ito sapagkat dumadaan lamang sila sa mundong ito. Dahil sabing ganon, nabuhay sila para sa ibang pagpapahalaga. Nagsikap para sa ibang kayamanan, nag-asam ng ibang pangarap. Isipin po natin mga kapatid, iba yung pagpapahalaga na meron sila. Tayo, ano po ba yung pinapahalagahan natin ngayon? Ano po ba yung pinagsisikapan nating kayamanan? Ano po ba yung inaasam natin na mga pangarap? Ito po ba ay katulad itong mga taong binanggit dito na sila po ay may pananampalataya na kinalugdan ng Diyos? So makikita po natin yan doon po sa naging buhay nila Abraham. Actually po, kay sa iba pa po, napakarami kung iisa-isahin po natin. Sabi nga, di sila nagsikap para sa ibang kayamanan. Kay Moises, mababasa pa po natin mamaya. Sabi nga, nag-asam ng ibang pangarap. So tayo po, ano po ba yung kayamanan na itinuturing natin? Katulad po ba ng mundo? So, para sa atin po ba, yung pag-social media, yung pagbababad sa mga ganito, yun po ba yung ating pinagsisikapan? Pagsikap tayo mga kapatid na para po sa kaluguran ng ating. Hindi yung para sa atin pong sarili lamang. Sabing ganun, lahat sila ay namatay nang hindi natanggap yung mga pangako. Tapat sila pero hindi nila nakamtan ang kanilang inaasam. Nakakalungkot man po, merong mga Kristiyano ngayon na conditional.
yung ginagawa nila sa Diyos. Tinatakalan po ang Diyos. Lord, maglilingkod ako. Pero kailangan po, bigyan mo ko ng ganito. Mahirap po yung ganun, ano po mga kapatid. Sabi nga, sila hindi po nila natanggap yung mga pangako. Naging tapat sila, hindi po sila na-discourage. Pero hindi nila nakamtan yung kanilang inaasam. But in the long run, mga kapatid, ito ba'y nakamtan po nila? O nabigo po ba sila? Hindi. Hindi maaaring mabigo ang Diyos. At hindi rin maaaring mabigo yung mga tunay na nananalig sa Kanya. Yung mga tunay na may pananampalataya na nagbibigay lugod sa ating Diyos. At sabing ganon, basahin ko lang po yung naka-highlight, sabi niya, si Moises na po ito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Itinuring niya higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Wow! Isipin po natin. Tayo po, ano ba yung mga bagay na tinatanggihan natin? Yung mga bagay bang makamundo? Or yung mga bagay na mahihirapan tayo sa loob ng iglesia? Isipin po natin yung mga kapatid. Limiin po natin kung ano ba yung pananampalatayang meron tayo. Katulad po ba nito? Kaya niyang tanggihan. Sabi nga, during that time po, nung si Moses, pero marahil alam naman natin yung kwento, di ba? Nasa Egypt sila, so ipinapapatay doon yung mga ipapanganak na lalaki. Pero sabi nga dito, nanampalataya sa Diyos, yung mga magulang ni Moises, hindi sila natakot na suwayin yung utos ng hari. Kaya nangyari po, napaampon si Moises doon po sa anak ng Faraon. So parang tagapagmana na po siya doon sa Ehipto, pero tinanggihan niya yon. Para sa panahon natin ngayon, hindi naman po lahat, napakahirap tumanggi. Mga kapatid, ipaglaban naman po natin yung ating Panginoon. Parang napakahina naman po niya sa atin. Kung ang laging tinatanggihan natin ay ang Panginoon natin. Hindi po natin siya Panginoon, kung ganun. Pas pinapanginoon natin yung iba, kundi po natin siya may paglaban. Kasi yun po yung isang pagpapatunay na tayo nga po ay talagang sumusunod at nananampalataya sa Kanya. Beyond po, beyond sa kung ano man, lagpas doon sa mga, ano ba yung kondisyon na meron tayo, ano ba yung sitwasyon na meron tayo ngayon sa mundong ating ginagalawan. Higit pa po doon, lagpas pa doon, yung may tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya sabing ganon, ipinagpalit nila ang kasalukuyan sa hinaharap. Sipin po natin, ipagpapalit yung kasalukuyan. Ano ba yung meron sa kasalukuyan? Yung comfort, yung mga nasa comfort zone nila na ayaw umalis. So yun po, kailangan ipagpalit para maipakita natin na meron tayong inaasam sa hinaharap. Sabing ganon, ipinagpalit nila ang kaaya-ayang kasalukuyan para sa hinaharap. Pas gugustuhin nilang magdusa pansamantala at matamasa ang walang hanggan. Mas gugustuhin ba nating magdusa? Ay, ikaw na lang. Huwag mo na akong isama dyan. Kung gusto mo, ikaw lang. Bakit pa ako idadamay dyan, di ba? Mga kapatid, sana po umabot tayo sa ganito. Na magkakasama pa rin tayo. Panahon natin ngayon, hindi po talaga siya bububuti. Pero sana po, dumating man yung ganitong pagkakataon sa atin, ganitong sitwasyon, tawa po, mas piliin natin na magdusa. Pansamantala lamang. Kasi meron po tayong pinanghahawakan. Buhay sa atin yung pangako ng Diyos. And we will never fail. Sapagkat tagumpay po yung ating Diyos. Sabi nga, natuto silang mabuhay at magkaroon ng kasiyahan sa ibinigay sa kanila ng Diyos. So si Moises po, mayaman eh. Mayaman yung Ehipto, makapangyarihan nung time na yon. Bakit mas pinili niya bumalik doon sa kung saan yung lahi niya sa mga Hudyo? Yun po siya tinawag. So sabi nga, natuto siyang mabuhay at nasiyahan. Nagkaroon po siya ng contentment sa kung ano yung meron doon.
Ito nga po, no, mahirap ipagpalit. Ay, kikita ako ngayon, double pay. Maintindihan ako ni Lord. Paunawain naman si Lord, mabait siya. Alam niya yung pangangailangan ko. Alam mo kaya kapatid kung ano yung damdamin ng Diyos. Natagpuan nila ang pagpapala kahit nasa pinakamahirap na kalagayan. Ito po yung huling talata, sabing ganon. Yung pananampalataya din sa Diyos ang nag-udyok kay Moises na lisanin ng Ehipto kahit magalit yung hari. So regardless po, hari ito pwede siyang ipapatay, hindi niya nakatakutan yun. Ang nag-udyok po kay Moises, lisanin niya yun sapagkat hindi siya para doon. Sabi nga, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sa verse 29, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito ay tumawid. So ito po yung pagbuka ng dagat. At ano po yung kaibahan ng mga Israelita dito po sa mga Ehipsyo? Yung mga Ehipsyo po, they are too confident. They are courageous. Bakit? Malakas po sila. Sila yung nangungunang bansa nung panahon na yon. Sa mga Israelita, ano meron sila? They have faith. Nagtitiwala sila, hindi kami mabibigo sapagkat ang Diyos ang nangako. Patatawirin niya kami dito, ang gagawa ng paraan. At ganun po mga kapatid yung ginagawa ng Diyos from generation to generation. Hindi naman po nagbago yung ating Diyos. Yung ginawa niya noon, yung ginagawa niya ngayon, at yung gagawin niya kinabukasan, naitakda na po mga kapatid. Tayo lang yung pumipili. Tayo lang yung gumagawa ng desisyon. Tayo yung may choice. At nawa po, piliin natin mga kapatid, na sa pananampalataya na taglay natin ngayon, mabigyan natin ng kaluguran yung atin pong Diyos. So atin na pong lagumin, ano ba yung pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos? Una, pananampalatayang naniniwala sa ginawa na ng Diyos sa nakaraan. Pangalawa, pananampalatayang naniniwala sa ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. At panghuli po, pananampalatayang naniniwala sa gagawin pa ng Diyos sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagkamit sila ng pagsang-ayon mula sa Diyos. So malulugod lang po ang Diyos dun sa taong may pananampalataya. Pero magkakaiba pa rin po yung pananampalataya. Sabi nga, iba-iba yung anyo, iba-iba yung hitsura, at ang Diyos po yung magsasabi kung malulugod siya doon. At nawa po, yun yung i-desire natin mga kapatid. Hindi iniiwan sa atin yung paghatol or yung paghusga, ay, itong ginagawa ko, nakalulugod na to sa Diyos. Yung paghahandog ko ngayon, di ko na kailangan pag-ibayuhin, nalulugod na ang Diyos dito. Yung paglilingkod ko sa Kanya, di po mga kapatid. Kaya nga, kailangan kung gumagawa tayo ng mabuti ngayon, sa susunod na araw, pag-ibayuhin pa natin, pag-igihan pa natin, hanggang sa malugod po ang Diyos at maging ganap tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. So anong uri ng pananampalataya ang nakalulugod sa Diyos? Ito po ay isang pananampalataya na nakasentro, hindi sa kung ano ang gusto ng tao, kundi sa kung ano ang nais ng Diyos para sa tao. So yun po sana yung maunawaan natin. Hindi sa atin, sa Diyos. Ito po ay isang pananampalataya na naniniwala sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa nakaraan, kung ano ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan, at kung ano pang gagawin niya sa hinaharap. Upang magpatuloy sa buhay Kristiyano, kailangan po nating manampalataya. Hindi lamang sa anumang uri ng pananampalataya. So kung may pananampalataya na tayo ngayon, huwag tayong makontento na, ay, meron naman ako ng pananampalataya eh. I-desire po natin na yung pananampalatayang meron tayo ay nakalulugod ito sa Diyos. Kailangan nating magkaroon ng pananampalataya na naniniwala sa Diyos sa kung sino siya. At hindi kung sino siya para sa atin. Manalangin po tayo sa Diyos at sikaping lumago upang magkaroon ng ganitong uri ng pananampalataya. Sa gayon ay matagpuan tayo ng Diyos na kalugod-lugod sa Kanya. So wag nating sayangin mga kapatid yung patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po yung napapakinggan natin ng mga salita niya, maisagawa po natin at magbunga nawa ito para po sa ating Diyos.
God bless us all po.